ang lahat. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinuma. Ako'y pinananaligan, ay di magpapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang mga magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya nilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito
dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po ba nating batiin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na Eukaristiya ngayon pong ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At alam po natin na sa susunod na linggo, sa pagdiriwang po natin ng linggo ng Palaspas, tayo na po ay papasok sa mga tinatawag nating mga mahal na araw. Nalalapit na, ngunit may panawagan ng Panginoon sa atin pong ebanghelyo para sa araw na ito. At saan po nagpapatungkol ang ating ebanghelyong napakinggan? Kung paanong binuhay muli ni Jesus ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Tatlong bagay po ang magandang mapagnilayan po natin dito, mga kapatid. Una, mapapansin po natin na sa pasimula po ng ating ebanghelyo, nalaman na ni Jesus na ang kanyang matalik na kaibigan sa pamamagitan ng kanyang mga kapatid na si Marta at si Maria, na si Lazaro ay may malubhang sakit. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, kung meron po kayong minamahal sa buhay na alam niyo pong nagdedelikado na ang buhay o meron ng malubhang sakit, ano pong unang bagay ang pumapasok sa ating isipan? Puntahan na natin para maabutan pa natin. Puntahan pa natin para makausap pa natin. Baka meron siyang ihabilin. Di ba ganun yung instinct natin bilang mga tao? Dali, puntahan na natin. Pero kung mapapansin po natin sa Ebanghelyo, ilang araw po ang lumipas bago tumungo ang Panginoon. Halos mag-aapat na araw. Ang tanong, bakit? Mga kapatid, marahil ito po yung unang bagay na tinuturo sa atin ng Ebanghelyo natin para sa araw na ito. Ng oras ng Panginoon ang pinakamagandang pagkakataon. Ang oras ng Panginoon ang pinakamagandang oras. Kaya nga marahil nung tumungo si Jesus sa mga magkakapatid, anong sinabi ni Marta sa kanya? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating? Wala na yung aming kapatid. Wala na ang iyong kaibigan. Pero anong sinabi ng Panginoon? Hindi ako late, ha? Hindi ako nahuli. Dahil pinapahiwatig at pinapaalala sa atin, mga kapatid, na ang oras ng Panginoon ang pinakamagandang oras at pagkakataon sa ating buhay. We can never question the purpose of God for us. We can never question the time when God would hear our prayer. Because every time God answers our prayer, He would always answer our prayers in His time. And God's time is always the perfect time. Kaya nga, mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin yung mga panalangin natin, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Akala natin yung mga hinihiling natin sa Diyos, hindi niya ipinagkakaloob. Pero anong sinasabi sa atin ng Ebanghelyo? Magtiwala ka
Dahil ang oras ng Panginoon ang pinakamagandang pagkakataon at oras. Learn to wait. Learn to be patient because God's time is always the perfect time. Yun po yung una. Ano ho yung pangalawang magandang mapagnilayan po natin dito, mga kapatid? Kapag napag-uusapan po natin ng Panginoon, may mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin ng Panginoon tila napakalayo sa atin. Minsan ho, may tinanong po akong isang kindergarten. Sabi ko sa kanya, pwede mo bang ituro sa akin kung nasan si Jesus? At ang sabi niya sa akin, Father, si Jesus, nandoon. Nasa taas. Di ba minsan ganyan din naman ang tinuturo natin bilang mga nakatatanda? Tinuturo lagi natin ang Panginoon ay nasa langit. Kaya may mga pagkakataon din na ang pakiramdam natin, ang Panginoon ay tila napakalayo sa atin. Pero merong isang pangungusap sa ating ebanghelyo na tila magpapaalala sa atin na kailanman ang Panginoon ay hindi naging malayo sa atin. At ano po ang pangungusap na ito? Ang mga salitang tumangis si Jesus. Jesus wept. Umiyak ang Panginoon. Bakit kaya umiyak ang Panginoon? Dahil malalapit na kaibigan niya si Marta, si Maria, at si Lazaro. Pero mga kapatid, yung pag-iyak ng Panginoon, yung kalungkutan ng Panginoon, hindi natapos doon. Dahil alam natin ang kwento. Binuhay muli ni Jesus si Lazaro. Hindi nangangahulugan na hindi namatay si Lazaro, pero pinaglabanan ni Jesus ang kanyang lungkot. Pinaglabanan ni Jesus ang kanyang pagdurusa. Pinaglabanan ni Jesus yung sakit na kanyang pinagdaanan. At mga kapatid, sa buhay po natin, karamihan sa atin nakakaranas ng pagsubok. Tama po ba? Karamihan sa atin nakakaranas ng hirap. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi malayo. Ngunit siya'y tunay na sumasa atin. At kung siya ay tunay na sumasa atin, anumang pagsubok ng buhay, anumang hirap at lungkot, anumang pagdurusa, malalagpasan dahil kasama natin ang Panginoon. Kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil may problema ka ngayon. Marahil iniwan ka ng minamahal mo. Marahil nasasaktan ka sa mga oras na ito. Pero tandaan mo, hindi siya malayo sa iyo. Kasama mo siya. At kapag kasama natin ang Panginoon, lahat ng bagay mapaglalagpasan. Tanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang magbo-board exam? Meron po bang mga magbo-board exam dito? Meron doon, Alam niyo ho, dito sa simbahan ng Quiapo, alam po namin kapag malapit na ang mga board exam eh. Bakit? Dahil magpapabless po yan. At anong mga pinapabless natin? Lapis, calculator, ballpen. Minsan nga, kahit yung sa mga dentista, ang pinapabless, ngipin. Pero isang beses po, may lumapit sa akin dito pagkatapos ng misa ko. Nung nakaraang taon, mga 5 o 7 sila. Sabi nila sa akin, Father, pwede po bang magpa-bless? Kasi mag-exam po kami. Binless ko po. Pinagdasal po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Makalipas ang ilang buwan, lumabas po yung resulta ng exam. Hinintay po nila ako dun sa likod.
At lumapit sila sa akin, sabi nila sa akin, Father, naalala niyo pa po kami? Kami ho yung binless ninyo nang mag-e-exam. Sabi nila sa akin, salamat sa Diyos, Father. Pasado po kami. Sabi ko, buti na lang pumasa kayo. Kasi baka masira yung credibility ko na yung binasbasan ko bumagsak. Pero alam niyo po, doon sa 5 na nagpa-bless, merong isang babaeng tahimik. Sabi niya sa akin, Father, silang 4 lang po ang pumasa. Ako po, hindi. Pero sabi niya sa akin, pero Father, naniniwala po ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kukuha po ulit ako ng board exam at papasa ako. Alam niyo, nung nakaraang linggo, bumalik. At ang sabi niya sa akin, Father, nakapasa na ako. Teacher na po ako. Mga kapatid, may pagsubok ang buhay. May paghihirap. Pero sa huli, ang pag-ibig ng Diyos ang laging nagwawagi. Ang awa ng Diyos, ang awa ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang laging nagwawagi. Panghuli, mga kapatid, kung napansin po natin sa ating ebanghelyo, sa dulo nito, si Jesus ay tumungo sa libingan ni Lazaro. At ano ho yung sigaw ni Jesus doon sa labas ng libingan ni Lazaro? Lazaro, lumabas ka. Lazarus, get out. At paglabas po ni Lazaro, napupuluputan po siya ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ang kanyang muka. Ngunit anong sinabi ni Jesus sa mga tao? Kalagan niyo siya at nang makalaya. Mga kapatid, marahil ito po ang panawagan sa atin ng Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma. Ang gusto ng Panginoon, lumabas din tayo upang tayo'y makalaya. At ano ho ba yung mga bagay na pumipigil sa atin upang tayo'y tunay na maging malaya? Mga pagsubok ng buhay, mga pagkakataon na hindi tayo nakakapagpatawad sa ating kapwa, mga pagkakataon na hindi tayo nakahingi ng pagpapatawad sa ating kapwa, ang sakit, ang depresyon, ang lungkot, marahil ito ang mga pumipigil sa atin. Pero mga kapatid, kung may pagtitiwala at kung tayo ay naniniwala na kasama natin ang Panginoon, tunay tayong makakalaya. Uulitin ko po, kung kayo ay nagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, at kung kayo ay naniniwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, kagaya ni Lazaro, tunay ka ding makakalaya. Mga kapatid, nalalapit na po ang pagtatapos ng Kwaresma. Tanungin ko po kayo, malaya na po ba kayo dahil nakapagpatawad na kayo? Malaya na po ba kayo dahil nakahingi na po kayo ng kapatawaran sa mga taong nasaktan ninyo? Malaya na po ba kayo dahil nagsusumikap kayong magpakabuti sa inyong buhay? Malaya na ba kayo dahil patuloy kayong nagsusumikap gumawa ng tama at mabuti? Mga kapatid, panawagan sa atin ng Panginoon, lumabas tayo upang tayo'y maging malaya. Mga kapatid, ngayong 5 linggo sa panahon ng Kwaresma, pinapanawagan po ng Panginoon ang 3 bagay na ito. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil ang oras ng Panginoon ang pinakamagandang oras. At kung ang oras ng Panginoon ang pinakamagandang oras, pinapaalala niya sa atin na hindi siya malayo, ngunit lagi natin siyang kapili.
At kung lagi nating kapilang ang Panginoon, pinapaalala niya at sinasabi niya sa atin, lumabas ka upang tayo'y maging malaya. Magtiwala kay Jesus. Maniwala kay Jesus upang tayo'y tunay na maging malaya. Amen.